Sinimulan ni Vladimir Putin ang pamumuno niya sa mabagsik na digmaan sa Chechnya. At tila matatapos din sa isa pang digmaan. Si Ramzan Kadyrov, ang pinunong militar na matagal nang naging puppet ni Putin sa rehiyon, ay nagbigay ng senyales na handa na siyang bumitiw sa kapangyarihan. Bangungot na sitwasyon ito para sa Kremlin. Hindi lang ito simpleng pagbibitiw. Malaking kakulangan ito sa kapangyarihan sa rehiyong pinaghaharian pa rin ng lumang alitan at karahasang parang mafia. Kung umalis si Kadyrov, mawawala ang nagbubuklod sa North Caucasus at maaaring lumala ang sitwasyon. Habang bumabagsak ang sistemang pampulitika, tuluyan nang bumagsak ang ekonomiya ng Russia at nagmamakaawa ang mga karaniwang Ruso kay Putin na ibaba ang presyo ng pagkain. Ang tanging negosyo na nag-uulat ng record na kita ngayong quarter ay ang industriya ng libing. Kaya tingnan natin kung paano nagsisimulang mabasag ang federasyon mula sa loob palabas. Pakinggan natin ang bagong anunsyo ni Ramzan Kadyrov. Heto ang sinabi niya. Mas mahalaga pa ito. May tanong po ako, Ramzan Akhmatovich. Tatakbo ba kayo sa eleksyon? Ano po ang mga pagbabagong inaasahan ninyo sa ating rehiyon at buong bansa pagkatapos ng eleksyon? Dahil hindi lang dito sa atin gaganapin ang mga ito. Ito ay isang seryosong tanong. Pupunta ako sa eleksyon kung aalukin ng Pangulo at suportado ng tao. Kaya kung tatanungin mo ako, sawang-sawa na ako. Kapangyarihan at serbisyo sa bayan. Sa tingin ko, mas interesante kung may bagong puwersa at tao. Mas marami, mas magiging interesado ang mga tao at mas marami pa. Magkakaroon ng pag-unlad sa sitwasyong ito. Magkakaroon sana kung may iba pang tao. At kaya kami sa landas ni Ahmad Haji, hindi kami nagtatrabaho. Sa trabahong sana ay magkakaroon walang mga tao. Saan man ako naroon, ako ay tagapayo ni Ahmad Haji. Mula simula hanggang dulo ng buhay ko, susundan ko ang landas na ito. Ngayon, interesante ang timing nito dahil noong Mayo 2025, may mga ulat na magbibitiw si Kadyrov. Pagkatapos ng kilalang pagpupulong kay Vladimir Putin, sinabi niyang tinanggihan ni Putin ang kanyang pagbibitiw. Mukhang bumalik ulit ang parehong usapan kahit wala pang 6 na buwan ang nakalipas. Malaki ang posibilidad na nangyayari ito dahil tumatanda at humihina na ang kalusugan ni Kadyrov. Pero malaking problema ito para kay Putin dahil hindi madaling palitan siya. Ang sino mang kukuha ng kapangyarihan sa rehiyon ay dapat may sariling base ng kapangyarihan sa Chechnya. At hindi ito kasing dali ng inaakala. Si Kadyrov ay nagkaroon ng kapangyarihan dahil ang tatay niya ang pumirma ng kasunduang kapayapaan kay Putin matapos ang ikalawang digmaang Chechen. Simula noon, pamilya nila ang namuno sa rehiyon. Kung may mahina na leader na pumalit o nagkaroon ng power vacuum, magdudulot ito ng kaguluhan sa rehiyon na hindi kayang tiisin ni Putin. Ibig sabihin, malamang na kailangan niyang magpadala ng tropang Ruso para patatagin ang sitwasyon. At may mga grupong maaaring samantalahin ito sa Chechnya. Mayroon pa ring mga grupong oposisyon sa loob ng Rusya na nais makita ang Chechnya bilang isang malayang bansa. At syempre, alam natin na may mga leader ng oposisyon sa labas ng Rusya na gusto pa ring matiyak na makakawala ang Chechnya sa kontrol ng Rusya. Ngayon, bukod sa issue ng Chechen laban sa Rusya, may iba pang issue sa North Caucasus na maaring sumiklab. Ang Chechnya ay parang unti-unting sumasakop ng mga teritoryo mula sa ibang mga rehiyon sa lugar. Kabilang na ang isa na kilala ng marami, ang Dagestan. Kung may power vacuum, pwedeng gustuhin ng bawat rehiyon na bawin ang tingin nilang kanila. Ito ay nangyari noong nakaraang taon at napag-usapan na dito sa channel. Hayagang idineklara ni Kadyrov ang alitang dugo laban sa mga leader ng ibang rehiyon, kabilang ang senador mula sa Dagestan. Ang dahilan nito ay sinubukan nilang paslangin si Kadyrov dahil sa isang kumpanyang nagkakahalaga ng bilyon-bilyong dolyar. Ipinakita ng alitang ito kung gaano kalaki ang kontrol ni Putin sa mga rehiyon at kung paano gumagana ang mga batas sa negosyo sa Rusya. Walang batas sa negosyo. Mafia-style na karahasan. Ang gamit para sa kontrol. Ano mang makuha mo, iyon na. Isa ito sa mga pinakawalang kapantay na kwento na karapat dapat magkaroon ng sarili nitong video.
May mag-asawa na nagsimula ng bersyon ng Amazon sa Rusya. Tinawag itong wild berries. Pero nagpa siya ang mag-asawa na maghiwalay. Pero gusto nilang makuha ang kontrol sa kumpanya. Kaya ang isa ay lumapit sa mafia ng Dagestan. At ang isa naman ay lumapit sa mafia ng Chechnya. Simula noon, palihim naglaban ang dalawang grupo para makuha ang kontrol sa kumpanyang nagkakahalaga ng 10 bilyong dolyar. Balikan natin ang Chechnya dahil palagi itong magulo at hindi matatag. Kung kulang ang liderato, lalala ang kaguluhan. At syempre, huwag nating kalimutan ang unang patakaran ng mga revolusyon. Ang mga krisis sa ekonomiya ay parang gasolina sa apoy ng revolusyon. At sa Rusya, talagang tumindi na ang krisis sa ekonomiya. Mas malala ito ngayon simula ng pananakop sa Ukranya. Ang mga tao, partikular ang mga Ruso, ay hayagang nagtatanong kay Putin kung kailan matatapos ang krisis sa ekonomiya, kailan bababa ang implasyon, at kailan hihinto ang pagtaas ng buwis ng gobyerno. Pakinggan nyo lang itong pampublikong panayam na ibinigay ng mga Ruso. Ang buong layunin ng panayam na ito ay para tanungin si Putin ng isang tanong. Kaya tinatanong nila ito. Hindi ako laban sa digmaan, yung mga hayop na yon ang umatake sa atin. Ang anak ko ay kusang loob na lumaban. 4 na taon na siyang nakikipaglaban at ipinagmamalaki ko yon. Nandyan na ang lahat maliban sa pera. Tulad ng dati, kulang pa rin ang pera pero ayos naman ang lahat, may pagkain naman. Kontento ako kay Putin, kung maaari pakibati mo siya mula sa akin. Hindi ako sigurado kung may silbi pang magtanong sa kanya dahil alam kong di rin ako masasagot. Ikaw, ano ang itatanong mo kay Putin? Wala akong interest sa taong yan. Wala kang interest. Sige. At ano ang nagbago o gumanda sa buhay mo nitong nakaraang taon? Wala. Lahat ay pareho pa rin, napaka-stable pa rin ng lahat. Hayaan na lang ang pension, basta may apartment kami kahit walang renovation. Pero mainit dito at may tinapay kami na kaya naming bilhin. Mantikilya, gusto ko sana ng kaunting dagdag na mantikilya. Kahit gaano kabilis ang pag-usad ng ating mga tropa, sa totoo lang, hindi naman talaga ganoon kabilis ang mga pangyayari. Pero sa kabilang banda, hindi ko ito itatago. Sinusuportahan ko ang ating polisiya, ang pulisya ng ating gobyerno at si Putin mismo. Ipinagmamalaki ko siya, kumikilos siya sa paraang wala kang mararamdaman kundi pagmamalaki. Pero patuloy akong kinukulit ng tanong na ito. Ano ang susunod? Hindi ito pwedeng tumagal ng 100 taon. Imbernal at gas, yan lang ang wala tayo. Yan ang gusto kong itanong pero hindi ako sigurado. Sa ibang bagay, ayos naman halos lahat pero may mga problema pa rin sa Imbernal. Lalabas ka at itinatapon ng mga tao ang lahat sa kalsada mismo o yan lang talaga ang hindi maganda. Sana masolusyonan na yung issue. Gusto ko ring magtanong pero di ako sigurado. Naniniwala akong tama ang direksyon natin. Normal lang kung may hindi nasisiyahan dahil may kanya-kanyang inaasahan. Kailangan mo lang mabuhay ng walang inaasahan. Para magreklamo. Mahigit 47,000 militar ang matagal nang nakapila dahil wala pa silang sariling tirahan. Kasama ang kanilang pamilya. Nais naming magpatuloy ito. Hanggang kailan? May tandang pananong? May intindihan niya. Mas naging masaya ang buhay. Importante ring itanong kung kailan matatapos ang espesyal na operasyong militar. Matagal na itong nangyayari, ikinukumpara na ito sa dakilang makabansang digmaan. Kailan ba talaga magiging maayos ang lahat pati na ang buong bansa? Pinapanood namin ang palabas, magaling si Vladimir Vladimirovich. Isa pang palatandaan ng hirap ng gobyerno ng Russia ay ang mga voluntaryong Ruso na nagdiriwang matapos makalikom ng pambili ng truck ng body bag. May industriyang kumikita ng malaki rito na hindi mo inaasahan. Tingnan ang ulat na ito. Bilyon-bilyon sa kabaong. Tumaas ang kita ng pinakamalalaking kumpanya ng libing sa Russia dahil sa record na dami ng nasawi sa Ukraine. At para maging eksakto, ikinukumpara lang natin ang kita mula 2000 at 24 at 2000 at 25. Kaya hindi ito parang ikinukumpara natin sa ilang taon pa ang nakalipas. Ngunit ang 5 pinakamalalaking kumpanya ng libing sa Russia ay kumita ng halos 25 beses na mas malaki kumpara sa 2000 at 24. Ipinapakita nito ang bilang ng mga namamatay na Ruso sa frontline. Habang dumarami ang namamatay na Ruso, mas tumataas ang kita ng mga kumpanyang libing. Sa tingin ko, hindi magtatagal ay magkakaroon ng isang military funeral complex sa Rusya na magtutulak pa ng mas maraming digmaan. Pero sa kabilang banda, ang mga karaniwang Ruso ay nahihirapan. Alam ito ni Putin dahil sa kanyang huling end-of-the-year conference, kung saan madalas siyang sumasagot ng tanong ng mga ordinaryong Ruso. Ang pinakakaraniwang paksa ay ang implasyon.
at ang halaga ng pamumuhay. Narito ang isa sa mga iyon na talagang sinagot ni Putin. Tinanong siya tungkol sa mga presyo na sobrang tumataas. Tinanong siya, bakit ang mahal-mahal ng lahat? Panoorin ninyo. Tulad ng nabanggit ko, kapag nakikita ng mga tao ang mga karaniwang datos, mga estadistika, madalas itong nagdudulot ng mga tanong dahil kadalasan, hindi tumutugma ang mga karaniwang numero sa tunay na nararanasan ng mga tao sa totoong buhay. Ang mga numero kadalasan ay tumutugma sa kung ano ang nararanasan ng isang tao sa totoong buhay. Halimbawa, sinasabi natin na bababa ang implasyon sa mga 5 o 8 na para bang ibig sabihin ay bababa ang mga presyo. 75 at 80%. Gayunpaman, ang inflation sa pagkain mismo at sa ilang particular na kategorya ay maaring mas mataas at talagang mas mataas. Depende ito sa food basket na ginagamit ng isang tao. Kung ang pagkain na iyon ay binubuo ng mga produktong mayaman sa protina, karne at manok, syempre malaki ang epekto nito sa budget ng pamilya. At tiyak na walang mabuting dulot iyon. Walang mabuting dulot yon. Para sa Basics Insider subscribers, narito ang kwento mula Wall Street Journal kung paanong naging negosyador ng United States kay Russia si Steve Witkoff at ang malaking papel ni Putin dito. Kung hindi ka pa miyembro, sumali na gamit ang link sa description or i-scan ang QR code sa screen. Maaari ka ring pumunta sa basicsinsider.com. Sa pagiging miyembro, magkakaroon ka ng access sa napakaraming uncensored na nilalaman na hindi namin pwedeng i-post dito sa YouTube. Bukod dyan, magkakaroon ka rin ng access sa bonus na nilalaman na kasama sa ilan sa aming news episode. Kita-kits sa loob.